Mantika, haharapin ko muna yung ating kapartner ng ating ulam na gagawin at baka malimutan ko magkabisala pa. Mag-isa na po tayo ng bawang. Ilalaw ko na rin po yung ating konting sibuyas. Dapat pala maliliit ang hiwa ko ng sibuyas bahala na po. Isunod na rin po natin ang ating dalawang kamatis. Maliit tong kamatis kaya dalawa po. Tatakpan ko na at nang malanta agad. Tignan natin. Medyo lanta-lanta na. Ilalagay ko na po itong ating bagoong. Ayan. Baka malimutan kasi kaya inuuna ko na itong ating kapartner. Yung iba po naglalagay ng konting tubig. Maglagay na rin po tayo. At medyo masarsa kung walang tubig. Sige, lutuin po natin yan. O timplahan po natin ng konting suka. Kung yan igigisa natin naman Yung iba po naglalagay ng konting asukal. O yan din. Hahaluin ko lang po yan Ay, dapat pala hindi hinahalo at may suka. Sabi nga pala, wag galawin. Iba na lang gagalawin ko. Basta walang sabi. Makalipas po ang ilang minuto. Hindi na po masabaw. Papatayin ko na po yung apoy at tapos na tayo. Yan po ang kapartner, ang ating bagoong. O isanin lang po natin sa isang maliit na malukong. Napakabango nito para sa akin. Yung kapitbahay ko, palagay ko hindi. Matagal pong lutuin tong ating ulam ngayon, pero pag ino-order nyo sa restaurant, pagkatapos po ng 10 minuto ito na servidora at inihahain na sa inyo. Ipakikita ko po sa inyo kung ano sikreto ng ilang restaurant, kung paano mo nila ginawa ito at napakabilis naman, hindi po talaga kayo matetenga. Pressure cooker nyo kung meron kayo, ito para po mas mabilis maluto. O pwede rin ito, pakuluan nyo lang hanggang sa maluto. Depende kung ano meron kayo. Painit po tayo ng mantika. Mag-isa na po tayo ng bawang. Sunod na po natin ng sibuyas. Masasabi ko po, hindi ko naman nilalahat, na kadalasan, ito na lang ang ginagawa ng nasa kusina. Dahil nga po, naluto na nila ng maaga yung mga ricado na ilalahok dito. O yung sabaw, salain nyo, huwag nyo pong itatapon. Importante yan. Nandyan ang pera. O, sabawan nyo na. Patisan nyo na. Lagyan po ng paminta. Bahala kayo kung gusto nyo nang lagyan ng asukal. Konti lang. Katitik. Takpan at pakuluin. At habang pinapakulo natin, ito naman ang ating ihanda. Magbubusa po tayo ng pulbos na bigas. Ito po ang nagpapasarap. Ito ang nagbibigay ng lasa at linamnam at lapot. Ang gagawin ko po, tutustahin ko. Hindi na tayo gagamit ng bigas. Sa panahon ngayon, meron na pong nabibili na ganito pulbos na bigas. Ibubusan na lang natin hanggang sa bumango at makita nyo medyo sunog-sunog na ng konti. O tapos nakikita nyo, lagyan na natin ng konting atsuete, pampapula. Ayan, nakita nyo, muusok-usok na. O depende po sa inyo kung gaano nyo ka gustong tustahin ito. Baka makaligtaan nyo peanut butter. Ito po yung mainit na pinagpakuluan ng pata. Ilalagay na natin para matunaw po. Yung iba po, dinikdik naman ang sinasama. Pagkatapos ilalagay ko na po itong ating binusang tostadong bigas na pulbos. Hindi po pwedeng wala nito. Tignan natin. Kumukulo na. Ilagay po natin to kung gusto nyo maglagay. Hindi kinakailangan pampalasa para lalong mas masarap. Isang pork cube seasoning. Tinanggal ko na po yung buto at maliit lang kawali kong paglulutuan Yan. Okay na yan. Ilagay na natin tong pata. Kaya madali kasi na-prepare na lahat. Ito naman, ang ating pampalasa. Haluin natin sandali. Dahil ang mga ricado naman, luto na, pwede nyo na pong tikman dito. At i-adjust nyo yung timpla. Katulad ko, tikman natin. Konti pang patis. Maalat po akong kumain Huwag nyo gagayahin Konting asukal pa. Haluin po natin yan. Alapot ang sabaw. Kasi marami yung ginawa kong tostadong bigas. Tingnan nyo, malapot na. Pagdating naman sa gulay, ganun din po. Alam nyo po kasi, ang may-ari ay alam na kung gaano kadaming gulay ang ihahanda nila, kung ilan ang kakain at kung mauubos. Ito unang gulay na ilalagay natin. Baguio beans o bichuelas. Pasensya na kayo, wala po akong sitaw. Ito na lang, bichuelas. Takpan. Ngayon, depende po sa klase ng gulay. Minsan 30 segundo lang pinakukuluan, merong iba 2 minuto.
Pagkatapos pakuluan, sabay ilalagay sa tubig na maraming yelo. Ang paraan po na ito ay tinatawag na blanching. At ito po ay para matigil ang tuluyang pagkaluto ng ating gulay. Napapanatili ang kulay ng gulay. O tignan nyo, sandali lang kumukulo na. O dito, ilalagay nyo na po ang inyong gulay kung gusto nyo na ilagay kaagad. Pero kung pambahay-bahay lang, at ito naman po ay kakainin sa inyo sa loob ng inyong tahanan, ilagay nyo na po yung lahat ng gulay. Yan. Pero pag umu-order kayo sa restaurant, mas maganda siguro kung ilalagay nyo na lang sa taas ng pata yung mga makukulay na gulay para magandang tignan. Okay po ba? O paano, sa susunod po uli, basta po maglagay kayo ng comment kung ano masasabi nyo dito sa aking niluluto. At kadalasan naman po sa inyo ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin susunod. Ron Bilaro po. Bye everybody!